Salamat. Ngayong hapon sa kanan. Merry Christmas o Happy New Year, no? Unang pasalamat ko na sa inyo tabang na karon kita na mayor din sa Ormoc, no? Digit sa iyo na maging mayor. Lisod kayo, labi na kung yung naabutan ko ba na akong ipulihan na mayor, kaya nabiyaan din sa ating syudad. Murag kini Ormoc, kini atong balay, murag nag-renovation ta, total renovation. So, sige na itong trabaho kada araw. Kasakaran sa itong mga BCC, sige gusto rin diri. Maski alas 8 sa gabi, nakapakot ang trabaho din sa syudad. Okay, kailangan magtrabaho ta. No? Kailangan ayoko na ito ang anong syudad. Karoon lang ko nakita na grabe pagka-update sa atong mga city councilors. No? Murag sa tibuong Pilipinas, sila ang pinaka-update. Sunod sa ulog na buwan. Sunod sa ulog na buwan, sila lang nakahito more than 30 na ordinansa para sa syudad. Pakpakan natin sila. Kaya, karoon ko lang na-realize na ang importance na sa kamayon, ang importance na nasa'y maayong konsehal. Hindi na pwede mas kinsa na lang ating punta na konsehal. So, importante na pagpupili na sa usa ka konsehal, kaya lang kanahagdik, tutukon, kaya maayong trabaho. No? Sila, kahit makauban na sa Ormoc Development Team, kaya sila, pag-abot sa konseho, maglalis sila para makahimo maayong ordinansa. May kinahanglan ang sa ordinansa, ang mga benepisyo, ang mga lumulubyo diri sa aming syudad. So niya, ako as mayor ninyo, gusto na ako is to increase ang atong income diri sa syudad. Income sa atong RPT, sa mga negosyo, ano man, kinanglan na ikwartang syudad, aron mahatagan mo serbisyo. Kinanglan ang mga negosyante, pakasunod din sa syudad. Aron ang walay trabaho, makapagitang trabaho. So, sugod na mga dagko na mga malls, ang Robinson, kinahanglan lang at least mga 2,000 na mga employees. No? Karon nagsugod sila sa construction, kinahanglan over 500 na mga pagpanday. Pag nagkabli ang Robinson, kinahanglan at least mga 2,000 na employees. So kinahanglan, kita tanan, magandang ta. So yan na to. Mag-apply ka ng trabaho. Kaya sa among meeting, di mo sa ila, pwede lang hatagan na to priority ang mga taga-Ormoc. No? So, that is one work na ginagawa ng inyong mayor na hindi rin ko gusto na kita na sige lang na mag-zero diri, sige lang magtrabaho diri. Ang gusto na ako, nagpa-experience mo na magtrabaho sa isang korporasyon, no? Ng Robinsons, magsugod ng Megamo ang SM, magsugod ng City Mall. So, daghang mga negosyante na magsugod na diri sa ato. Kana chance para sa ato tanan na makapangita, negosyo, or trabaho. Kung ayaw mong trabaho, pwede ka maging supplier sa itlog, supplier sa manok, no? Supplier sa bugas. So, daghan ng mga chances this we do para sa ato tanan. Kunya, yun si Kagawa Bennett, sunod sa unang kabuhan, nag-approve ka o unong ka covered court. And then yesterday, 7 words, no? Kanya, yesterday, pilang atong i-approve na covered courts? 10? Next year. So, if napay magbili ng kwarta, kanang gapo na covered courts, pwede pa maghimog additional na covered courts at the end of the year. So, at least, kung makahimo na o 20 covered courts in a year, not bad. Diba? Nagkaroon na natin experience there sa Ormoc na magkauban ang magka-partner ang congressman o ang mayor. No?
Kaya ang atong budget sa Ormoc City, although 1.2 billion ang atong budget, most of that nasa mga departamento, no? Agriculture Department, sa Engineering, sa GST. So, each department nasa kaugaliwan ng mga project. Ang mabilin sa 1.2 billion, kanang 20% ng development fund nato. This 20% is what we use para maghimot ang mga kalsada, ang mga tulay, no? So, kanang aking gamit para makahimog or makahimog mga eskwelahan, matungkol ang mga building, and then most of that nasa department. Pero the beauty na kauban nato ang atong kongresuman, kaya kongresuman nato for tuig 2017 nakadawat siya og 1.8 billion pesos worth of projects. Ang iyang budget lahi sa budget sa syudad, kaya ang atong 1.2 natay mga pasweldo sa atong mga tao, mga programs, dahil na mga programs o mga proyekto sa mga roads. Pero sa kongresuman, ang iyang budget, puros lang ni infrastructure project. So, mas solid ang iyang kwarta. No? Ang naman ko yung billion, sige pa siya magtrabaho. Dili pa siya happy ba sa 1.8? Sige mo siya, kuwang money. So, kuwang manana, 1.8. So, nakagawa pa sa extra na 300 million. So, 2.1 billion pesos ang iyong nagpa-project sa Ormoc sa 4 distrito. So, you will see more changes. Mas mapayo pa nato ang atong mga kalsada, mas mapayo pa nato ang mga programa dito sa 4 distrito. So, pasalamat ko na niya mo karong hapon, no? Salamat ko sa inyong pagsalig sa kasimple na mayor, no? Wapo gihapon, pero medyo na ako pagkamali. Kaya pagsulit ko sa inyong mga barne, sige lang mong hatag pagkaon, na dili ko palima, sige ko kaon, ang tago na ako niyan. No? Doon na Tamir. Pero kami ni Kakao din sa iyo kami umatag, siguro mga 6 sa buntag, mata kami. Sige siya, jogging ka. Sige, so for the past 2 weeks, sige ko mag-badminton or mag-jogging. So, hopefully, pag-sunod sa January, medyo mag-boost na ko ng weight, no? Kunya, sa katapusan ng mga isunan, sa syudad, kanino buntag, ako ipatawagan na natin ang mga barangay kapitan. So, out of the 110 kapitan, na-dire kanina sa about mga 101 or 100 kapitan. So, very good ang atila attendance. I gave emphasis na kita tanan, kinahanglan magkausatan. Ingon ko sa ina, maski lahi ang atong political parties, kaya ako inyong mayor, kinahanglan magkausatan. Magtinabangay kita para mo asenso ang atong syudad, no? Ingon ko sa ina, ingon sa mga kapitan, huwag na muna natin isipin yung mga politika na yan. Dugay para mga politika. Pinala, kaayuhan muna sa Ormoc ang atong isulod sa atong mga utok. No? That goes the same para sa atong tanan. Kinahanglan kita, kinahanglan una, limpyo na sa atong lugar. Pag nakita na hugaw, ignalangin yung mga siningan, maglimpyo na ta. Pick up the dirt, kinahanglan natin order, kinahanglan natin disiplina. If gusto nato mo asenso, if gusto nato mo lambo ang atong syudad, order and discipline ang pinaka atong i-prioritize, no? Kunya, in terms of priority sa syudad, of course, peace and order is number 1 diri sa syudad nato. Sa inyong mga barangay, maski lagyo, makita mo mga roving na mga pulis karo, di ba? Nalipay mo? Sa Palipay. Punta na ako sa ating chief PNP dire. Sa city, Kakaroon ng Ramirez, sabi ko, kumusta ang ating peace and order sa December, sa mga December, okay? Pagkabot sa December, ang itong mga relatives, no, itong mga pariente, suri mo sila dire. So, kinalang, strengthen na ito ang peace and order. Ingon siya, sir, maayo ang ating peace and order situation dire sa Ormoc City. Sabi ko, salamat kay importante, nga importante peace and order, because if we want to make Ormoc City
a tourism destination, kinahanglan maayo ang atong peace and order situation, di ba? So, sunod na, siyempre, sunod ang mga negosyante, ang education nato program, naghatag na kayo kung additional budget sa atong mga kagawad, naghatag sila, so, we have 8 million para sa atong scholarship program, no? So, we have 8 million. Kung nabi mga bata na nag-eskwela, kung high school, pwede nato sila hatagan ng additional allowances. Kaya mga nasa college, hatagan nato sila scholarship program. Or kung ayaw sila mag-college, na naman tayo manpower din, natay test na program, pwede sila mag-test na program. Doon lang sa akong opisina, hatagan nato sila programa, aron makapangita sila trabaho, hatagan nato sila better future. So, dili na lang puntas ko. Ang nalipay ko na magkaroon karong hapon na. Familiar faces, beautiful faces, no? Mga gwapong mga laki. Ha? Mura mo. So, again, 2017 will be a beautiful year. 2017 will be a better year para sa Ormoc City. Pero kinahanglan, magtinabangay kita. Okay? Maraming salamat. Maayong hapon. Thank you. Thank you very much, Mayor Richard Gomez. Hatagan nato priority ang mga taga-Ormoc. No? So, that is one work na ginagawa ng inyong mayor na dili ko gusto na itata na sige lang na mag-zero dire, sige lang magtrabaho dire. Ang gusto na ako, nagpa-experience mo na magtrabaho sa isang korporasyon, no? Ng Robinsons, magsugod ng Megamo ang SM, magsugod ng City Mall. So, daghang mga negosyante na magsugod na diri sa ato. Kana chance para sa ato tanan na makapangita, negosyo, or trabaho. Kung ayaw mong trabaho, pwede ka maging supplier sa itlog, supplier sa manok, no? Supplier sa bugas. Kana. So, daghan ng mga chances this we do para sa ato tanan. Kunya, yun si Kagawa Bennett, sunod sa unang kabuhan, nag-approve ka o unong ka cover court. And then yesterday, 7 words, no? Kunya, yesterday, pilang atong i-approve na cover courts? 10? Next year. So, if napay magbili ng kwarta, kanang ngapo na cover courts, pwede pa maghimog additional na cover courts at the end of the year. So at least, kung makahimog na o 20 cover courts in a year. Maraming salamat. Ngayong hapon sa kanan. Merry Christmas o Happy New Year, no? Unang pasalamat ko na sa inyo tabang na karon kita na mayor din sa Ormoc, no? Digit sa iyo na maging mayor. Lisod kayo, labi na kung yung naabutan ko ba na akong ipulihan na mayor, kaya nabiyaan din sa atong syudad. Murag kini Ormoc, kini atong balay, murag nag-renovation ta, total renovation. So, sige na kong trabaho kagagaw. Kasakaran sa itong mga BCC, sige gusto rin diri. Maski alas 8 sa gabi, nakapakot ang trabaho din sa syudad. Okay, kailangan magtrabaho ta. No? Kailangan ayoko na ito ang anong syudad. Karoon lang ko nakita na grabe pagka-update sa atong mga city councilors. No? Murag sa tibuong Pilipinas, sila ang pinaka-update. Sunod sa ulog na buwan. Sunod sa ulog na buwan, sila lang nakahimo more than 30 na ordinansa para sa syudad. Pakpakan natin sila. Kaya, karoon ko lang na-realize na ang importance na sa kamayon, ang importance na nasa not bad. Di ba? Nagkaroon na natin experience din sa Ormoc na magkauban ang magka-partner ang congressman o ang mayor. No? Kaya ang atong budget sa Ormoc City, although 1.2 billion ang atong
budget, most of that nasa mga departamento, no? Agriculture Department, sa Engineering, sa GST. So, each department nasa kaugalian ng mga project. Ang mabilin sa 1.2 billion, kanang 20% ng development fund nato. This 20% is what we use para maghimot ang mga kalsada, ang mga tulay, no? So, kana ang igamit para makahimog or makahimog mga eskwelahan, matungkol ang mga building, and then most of that nasa department. Pero the beauty na kauban nato ang atong kongresuman, kaya kongresuman nato for tuig 2017 nakadawat siya og 1.8 billion pesos worth of projects. Ang iyang budget dahil sa budget sa syudad, kaya ato 1.2 natay mga pasweldo sa atong mga tao, mga programs, dahil na mga programs o mga proyekto sa mga roads. Pero sa kongresuman, ang iyang maayong konsehal. Dili na pwede mas kinsa na lang ating punta na konsehal. So, importante na pagpupili na sa usa ka konsehal, kaya lang kanaantik, tutukon, kaya maayong trabaho. No? Sila, kahit makauban na sa Ormoc Development Team, kaya sila, pag-abot sa konseho, maglalis sila para makahimo maayong ordinansa. May kinahalan ako sa ordinansa, ang mga benepisyo, ang mga lumulubyo, diri sa aming syudad. So niya ako as mayor ninyo, gusto na ako is to increase ang atong income diri sa syudad. Income sa atong RPT, sa mga negosyo, ano man kay kinanglan na importante siya aron mahatagan mo serbisyo. Kinanglan ang mga negosyante pakasunod diri sa syudad. Aron ang walay trabaho, makapangita ang trabaho. So sugod na mga dagko na mga malls, ang Robinson, kinahanglan nila at least mga 2,000 na mga employees. No? Karon nagsugod sila sa construction, kinahanglan over 500 na mga pagpanday. Pag nagkabli ang Robinson, kinahanglan na at least mga 2,000 na employees. So kinahanglan, kita tanan, magandang ta. So yan na to, mag-apply ka ng trabaho. Kaya sa among meeting, di mo sa ila, pwede lang budget. Puros lang ni infrastructure project. So, mas solid ang iyang kwarta. No? Unawan ko yung billion. Sige pa siya magtrabaho. Dili pa siya happy ba sa 1 point? Sige mo siya. Kuwang mani. So, kuwang manana. 1 point. So, nakagawa pa siya extra na 300 million. So, 2.1 billion pesos ang iyong nagka-project para sa Ormoc sa 4 distrito. So, you will see more changes. Mas mapaayo pa nato ang atong mga kalsada, mas mapaayo pa nato ang mga programa dito sa 4 distrito. So, pasalamat ko na niya mo karong hapon, no? Salamat ko sa inyong pagsalig sa kasimple na mayor, no? Wapo gihapon, pero medyo na ako pagkamali. Kaya pagsulit ko sa inyong mga barne, sige lang mong hatag pagkaon, na dili ko palima, sige kong kaon, nagko na ako diyan. No. Doon na Tamir. Pero kami ni Kakao din sa iyo man may umantan. Siguro mga 6 sa umantan. Mata kami. Sige siya, mag-jogging ka. Sige, so for the past 2 weeks, sige ko mag-badminton or mag-jogging. So, hopefully, pag-sunod sa January, medyo mag-boost na for the weight, no? Kunya, sa katapusan ng mga isunan, sa syudad, kanino